Kamusta ngayong umaga? Magsasanay ulit tayo sa wikang Filipino. Pag-usapan natin saglit ang nakikita natin sa kalangitan. May mga ulap, bagamat hindi naman umuulan. May sinag ng araw na umaabot dito sa atin at ibong lumilipad-lipad. Kanina lamang, nasa labas ako, naglalakad-lakad. Nakita ko na sarado ang sports center. Mukhang mayroong ginagawa ulit doon na kung anong pagdiriwang, kapon ganun din. At naglakad-lakad na lang ako papunta sa baryo, sa sumunod na barangay sa San Roque at bumalik dito pagkatapos. Kailangan ko ang araw-araw na paglalakad, hindi bababa sa 20 minuto. Alam ko na may mga tao na kailangan higit na matagal pa ang lakad, mga baka 1 oras. Kaya lang, ang payo ko niyan, kahit 20 minuto araw-araw, ayos na yon. Upang gumalaw-galaw, kumilos-kilos ang ating mga katawan. Kasi lalo na kapag matagal kang hindi nagtungo sa sports center, yung tumakbo-takbo roon, nakita mo sa isang araw na naisipan mo pumunta ron, pagkatapos mo gumawa ng mga 5 kilometrong takbo, ano? Pagbalik mo, sumunod na araw, masakit yung katawan mo. Bakit? Kasi hindi sanay yung katawan mo sa ganong uri ng pagkilos. Kaya kung kailangan natin kumilos ka agad, may kung anong sakuna, may kung anong kailangan gawin. Kung hindi ka sanay sa ganon, kahit 5 kilometrong pagtakbo, o kaya kahit babaan mo, kasi ang ginagawa ko na lang ngayon, ilang kilometro na lang ba? 4 na kilometro na lang ang tinatakbo ko. Hindi ka sanay sa ganon, sumunod na araw, pagod ka, ano na, wala ka ng lakas upang gawin ang sunod na kailangan gawin, hindi ba? Kaya pag may mga sakuna, lalo na alam natin yung ilang mga sakuna, hindi naman isang araw lang yan, tapos na. Meron yung mga sumunod na araw pa. Kaya pag isang araw lang ang lakas mo, sumunod na araw, wala ka na, ano mangyari sa'yo? Hindi ba? Tepo ka na. Tigok ka na. Kaya mahalaga yung ganon. Kaya lang kung ang pakay mo, ibaba ang bigat mo. Itong ginagawa ko na binibilang ko, ganong kabigat na ako araw-araw. Pinakamay kanya, bawasan mo yung ilang mga pagkain na mabilis magpataba. Lalo na itong kanin. May kanin, may uri ng kanin na kahit kaunti lang kainin mo, tataba ka agad. Kaya nakita natin yung ilang mga tao na maring hindi nila sinisiyasat ng maigi kung ano kinakain nila, unti-unti makita mo tumataba-taba na sila. Kasi lalo na itong mga malalakit na kanin, hindi kasi madaling tunawin yan eh, di ba? Kaya pag kumain ka niyan, kinabukasan ang taas ng timbang mo. Tapos meron din yung ano pa ba, mga baboy, mga karne. Kung labis-labis na kinakain mo talaga yan, paano mo susunugin yan? Di ba? Ang pinakamaiging halimbawa niyan, pumunta ka sa palengke, maghanap ka ng puso ng baboy na hindi pa nililinis, ano, tapos pigain mo yan, makita mo yung buo-buong mga bahagi sa dugo. Yung dugo na matigas-tigas o kung hindi matigas-tigas, ito yung buo-buo eh. Buo-buo yung dugo. Yan yung bumabara eh. Yan yung bumabara dito sa daluyan ng dugo mo. Ngayon, kung marami kang kinakain na baboy, marami kang kinakain na kahit karne rin, hindi mo masunog ang mga iyan dahil wala kang ginagawang exercise, wala kang ginagawang pagkilos na kayang magsunog ng ganyan, kayang sumunog ng mga ganyan. May araw na babara yan sa daluyan ng dugo mo. Kaya ang minumungkahi ko nga, kung kakain ka ng karne, kung sa hapon, panghapunan, ibig ko sabihin, dahil nakakain ka na ng karne sa umaga at saka sa tanghalian, huwag ka na kumain ng karne sa gabi. Kasi matutulog ka na lang din, naman din eh, di ba? Kaya mula ron, mababawasan mo yung gastos, oo, at saka itong mga kinakain mong pampataba. Ngayon, yung sa kanin, mahalaga nga yan na
siyasatin mo kung anong kanin yung mabilis magpataba. Itong sinandomings tingin ko, mabilis magpataba talaga yan eh. Kaya kung kakain ka, bawasan mo yung kinakain mong kanin. O kaya meron, di na lang kumakain ng kanin. Diba? Kaya noon, nagtataka ako bakit may mga tao na ayaw kumain ng kanin. Maring kasi pag kumain ka sa labas, di mo malaman kung anong kanin ba yung inahain sa iyo. Kaya wag ka na lang kakain ng kanin, di ba? Kaya lang kung alam mo kung ano yung uri ng kanin, kahit pa paano, matutukoy mo kung alin yung mabilis magpataba at alin yung hindi. Kaya nabanggit ko yung mga tumataba-taba. Nakagugulat, hindi ba? Kasi sa loob ng ilang buwan lamang, wala pang isang taon, biglang tumaba, nag-iba na yung muka. Kaya nais mo malaman ano kaya yung ginawa nila. Hindi lang naman yan yung dahil walang exercise. Kasi yung exercise, nakapagbaba rin niya ng timbang. Kaya lang hindi kasi galing ng pagbawas o pagpilin kung anong kinakain mo. Kasi mayroong tao talaga, maraming kailangan gawin, may hanap buhay o ano, paano ka makapunta sa gym, paano ka makapunta sa sports center, di ba? Kaya, uh, ginagawa niyan, pili mo yung kinakain mo. Kaya lang, etong tao, halimbawa, araw-araw yan lang naman din ginagawa niya eh. Bakit siya biglang tumaba? Yung kinakain niya, may nabago ron sa kinakain niya. Kaya, halimbawa, itong kanin, kinakain niyang kanin, may binago ron. Kaya, kahit ganun pa rin karaming kinakain niya, bigla na siyang tumaba. Diba? Kaya, kung pinalitan mo kung ano yung laman ng kinakain mo, may kakayanan yan na baguhin yung timbang. Kaya, maigi na, suriin mo, siyasatin mo kung ano ba yung kinakain mo. At alam natin na maraming tao nagkakaroon ng kung ano ng mga nararamdamang sakit dahil na pagdating nila ng mga ika-4 na pong taong gulang dahil yung katawan nila hindi na kinakaya. Hindi na kinakaya yung bigat niya, hindi na kinakaya yung dami ng asukal na nilalagay niya sa kanyang katawan, yung mga junk food na kinakain niya, yung alat, lalo na yung alat eh. Yung alat at saka itong iodized salt, Kikoman, yan, lalo na yung mga ganyan. Pag hinaluan mo yan ng tag-init pa, wala ka ng tubig sa katawan, dali ka talaga dyan. Kaya, maigi, alam mo kung saan ka nakatira, at saka kung ano kinakain mo. Kasi maaring sa ibang bansa, malamig, hindi nila maranasan yung ganyan, di ba? Kaya lang, dalin mo rin dito, napakainit, wala ka ng tubig sa katawan, dehydrated, at saka tuloy-tuloy ka pa rin ng kain ng ganyan. Yung mga junk food yan, isang katerba yung mga kasama ng mga iodized salt na halo-halo yan. Kaya itong napapansin natin sa laboratory unit, makita mo soft drinks, junk food. Bakit? Kasi yan yung mga kailangan natin malaman sa lab. Kung malakas kayo kumain ng ganyan, kasi hanapin mo yan sa dugo, hanapin mo yan sa bilang ng white blood cell, mga ganon, di ba? Kung ilan yung gaano ka buti pa ba ang yung liver, gaano ka buti pa ba yung mga kung ano nung bagay sa katawan na kailangan natin malaman dahil lalo na nasanay ka sa pagkain ng mga soft drinks. Pag inom soft drinks, pagkain ng mga maalat, ganon, di ba? Kaya lang alam natin na kahit nasa clinic yung ilang mga sama natin parang di nila alam o kaya naman dahil nais nilang maalala marahil yung napapanood nila sa TV, yung sama-sama tayo, ganyan. Tapos pag may mga kung anong may mamamatay na halimbawa, ang mahalaga niyan, nakaranas ka ng sarap. Okay, hinto na natin ito. Salamat sa pakikinig at magsasanay pa ulit tayo.